At sa bawat kwento may katotohanang ayaw ipaalam. Ito ang mga totoong kwento ng dilim. Huwag kang lilingon. Hindi ako naniniwala sa aswang. Kahit lumaki ako sa probinsya at kahit paulit-ulit ko itong naririnig sa matatanda, para sa akin noon ay kwento lang iyon. Panakot. Pamahiin. Imbento ng mga taong gustong takutin ang mga bata para hindi gumala sa gabi. Hanggang sa may nagsimulang gumalaw sa likod ng bahay namin. Ang bahay namin ay luma. Kahoy ang dingding, may kalawang ang yero, at kapag umuulan ay may tulo sa kusina. Sa araw, normal lang. Pero kapag gabi, kakaiba ang pakiramdam. Yung katahimikan na parang may nakikinig. Parang may nagbabantay. Sa likod ng bahay, may taniman ng saging. Lampas doon, may maisan. At pagkatapos nun, wala na. Damuhan, mga puno at purong dilim. Walang ilaw. Walang kapitbahay. Kapag gabi, hindi mo makikita kung saan nagtatapos ang lupa at nagsisimula ang gubat. Madalas sabihin ng nanay ko, huwag kayong lalabas dyan kapag gabi. Hindi niya ipinapaliwanag kung bakit. Parang ayaw niyang banggitin ang dahilan. Unang gabi, narinig ko ang kaluskos. Hindi malakas. Hindi rin mabilis. Mabagal, mabigat, parang may gumagapang sa lupa. Akala ko pusa lang dahil marami sa amin noon. Pero tumigil ang tunog. Direkta sa ilalim ng bintana ko. Sumilip ako. Wala akong nakita. Pero may naamoy ako. Hindi amoy lupa. Hindi amoy hayop. Matamis. Nakakasulasok. Parang bulok na prutas na maihalong kung anong hindi ko maipaliwanag. Bigla akong kinabahan kahit wala naman akong nakikita. Isinara ko agad ang bintana, humiga at pilit na natulog. Kinabukasan, nakita ng tatay ko ang baka sa putik sa likod ng bahay. Malaki. Hugis paa ng tao. Pero mali. Mahaba ang mga daliri at parang baluktot na parang hindi sanay lumakad sa lupa. Tahimik lang ang tatay ko habang tinitingnan iyon. Wala siyang sinabi agad. Maya-maya lang, nagsalita siya at sinabi niyang simula ngayon, huwag na kaming lalabas ng gabi. Doon nagsimulang pumasok ang takot. May aso kami. Malakas iyon tumahol tuwing gabi, lalo na kapag may kakaiba. Pero isang linggo, napansin naming nagbago siya. Hindi na siya basta tumatahol. Minsan, nakatayo lang siya sa mailikod ng bahay, nakatingin sa dilim. Hindi gumagalaw. Hindi kumikibo. Parang may tinititigan na kami lang ang hindi nakakakita. Isang gabi, bigla siyang umatungal. Hindi tahol. Hindi iyak. Tunog iyon na parang may matinding takot. Kasunod nun, biglang tumahimik. 2:00 ng madaling araw nang magising ako sa tunog ng pakpak. Hindi iyon tunog ng ibon. Hindi rin paniki. Mabigat. Mabagal. Parang may lumapag sa bubong. Kasunod nun, narinig ko ang mahinang tik-tik. Tik-tik-tik-tik. Naalala ko ang sabi ng lola ko noon. Kapag malakas ang tik-tik, malayo pa. Kapag mahina, malapit na. Biglang tumahimik ang lahat. At doon ko naramdaman na may nakatingin sa akin. Hindi ko makita pero ramdam ko. Dahan-dahan kong nilingon ang bintana. May anino. Mahaba ang katawan, payat, nakayuko. At ang ulo niya ay baliktad. Hindi siya gumagalaw. Pero alam kong buhay siya. Alam kong alam niyang gising ako. Hindi ako makasigaw. Parang may pumipigil sa dibdib ko. Parang hinihigop ang lakas ko. Narinig ko ang boses ng nanay ko mula sa kabilang kwarto. Sinabi niyang magdasal kami at huwag kaming titingin. Pumikit ako at pinilit magdasal kahit nanginginig ang boses ko. Ilang sandali pa, narinig ko ang malakas na pagaspas ng pakpak, papalayo. Kinabukasan, patay ang aso namin. Walang sugat. Walang dugo. Pero parang natuyo. Parang may sumipsip ng buhay niya. Walang nagsalita sa amin buong araw. Nilagyan namin ng bawang ang likod ng bahay. May krus sa pinto. May dasal tuwing gabi. Unti-unting nawala ang mga tunog. Wala nang pakpak. Wala nang tik-tik. Pero minsan, kapag tahimik ang paligid, naamoy ko pa rin iyon. Yung matamis at bulok na amoy. At doon ko naintindihan na hindi lahat ng umaalis, umaalis talaga.
Hanggang ngayon, kapag 2:00 ng umaga, hindi ako tumitingin sa bintana. Dahil may mga bagay na kapag nakita mo, hinding-hindi ka na makakatulog ulit. Kung umabot ka hanggang dito, salamat sa pakikinig. Ikaw ba naniniwala sa aswang? O may naranasan ka na bang hindi mo maipaliwanag? Ikwento mo sa comments. Kung gusto mo ng mas maraming totoong kwento ng dilim, mag-subscribe at i-like ang video na ito. Dahil tandaan mo, hindi lahat ng tahimik ay ligtas. Hanggang sa susunod na kwento.